5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Webes, mga suspect sa pagpatay sa pastor sa Banwa sang Pavia, posible kasuhan na sang kapulisan buwas. Ginpatay nga pastor sa Pavia, Iloilo may dako nga utang sa 3 ka suspect suno sa kapulisan. Isa ka balay sa Bacolod City ginaligar, hungod nga ginsunog sang himata sang Tag-iya. Pila ka residente may magkatuhay nga reaksyon sa pagpalawig ng termino sa mga opisyal sa Barangay Tubtub sa 2027. Inflation rate sa Iloilo City sa December 2024 naglabo sa 5.4%. Pila ka mga residente na batyagan ang padayon nga pagtaas ang presyo sang balaklon. Kag artworks nga ginpinta sa banig ginbida sang isa ka artist sa Bacolod City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. 3 ka suspect sa pagpatay kay Pastor Douglas Hover nga nakuhaan sa CCTV footage. Ginaligar nga mo mismo ang mga ginutangan sa biktima sunod sa Pavia MPS. Si John Sala nakatuto. Hindi gun for hire kundi mismong maginutangan gid sang pastor kag veterinarian nga si Douglas Hoover ang 3 ka mga suspect ini nga nakuhaan sa CCTV footage antes kag matapos ang pagtiro patay kay Hoover sa barangay Anilaw, Pavia. Suno sa Pavia Police, madamos ang utang ang pastor bangod sa online loans kag investment. Sa diin mayaragan ini siyang naglabot sang masobra 100,000 pesos kag kabuhi sini ang nangin kabayaran. Ang nakikita namin na mga suspect dito is parang sila na mismo yung inutangan ni pastor. Direct na pag-utang na sa mga suspect natin. Manumduman nga sa unang akuha sang CCTV nagahulat ang mga suspect sa intersection sa bahin sa barangay Pagsangaan. Pag-abot sa Taytay nga nagakonekta sa Pagsangaan kag Anilaw, ginapatihan niya nagsakay ang isa sa mga lalaki nga ginatudlo amo ang gunman. Dugang pa ni Lieutenant Manguera, sang ilagin pakigangutan ng pamilya sang biktima, limitado lang ang impormasyon nga ilagin hatag angot sa utang sini. Ginapakamaayo kuno sang biktima nga hindi magpahibalo sang iya mga problema. Cooperative naman po yung family nila pero based sa kanilang observation nila kay pastor si pastor is very secretive na hindi niya sinishare yung mga problems niya. Sa karon nagahulat na lang sang dugang ang mga dokumento ang Pavia Municipal Police Station kag natala nang ipasaka ang reklamo nga murder buwas. Yung hinihintay po natin is either darating na po siya ngayon or bukas. Kaya there is a possibility talaga na before this weekend ginagawa namin yung best namin para ma-file namin yung kaso. Liwat yung padulungan sa news team ang balay sang biktima apang wala sa gihapon sang may nag-atubang sa amon. Santo sa impormasyon nga nabaton sang news team, sa Lunes, Enero 20 pa, igahaya ang bangkay sang biktima sa isa ka funeral home sa distrito sang La Paz. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Eileen Pedreso. Eileen? Madamo gid nga salamat Jert mga kapuso, balay nga madugay na nga wala ginatinaran, ginapahayag hungod nga ginsunog. Suspect nakapalagyo, si Adrian Prietos nakatutok. Nagkinarangkara ng mga residente sang barangay Handumanan, Bacolod City sang hinali nag-ibwal ang kalayo sa ining nga balay. Ginkatingala sang maini kun gaana sunog ang balay nga masobra isa ka tuig na nga wala ginaistaran sa matag iya kag nakakandado pa. Ay ganit 3 minutos, may aso tiyan mo na ito. Tinto ko nga, nakibot ko aso, hindi kayo sarado na yung mitana mo, may makaano na din nga perta, kung sarado, ano po may paran. Kuha ko ballhammer, naginampusan ko sa nag-open, nakasinggit ko na sunog, dalatan ng kanong imuon. Sunod sa mga residente, hindi aksidente, kundi hungod, nga ginsunog ang balay. Ang ginatudlo nga nagsunog, mismo himataman sang tag-iya sang balay. Mabuot na sa nga bata.
Way ko anong problema yung agin tuktan. Tigimbiyaan na sa mo, tapos gimbiyaan ko no, mga istorya gimbiyaan sang biyaya. Way kabalo ko anong gusto, ipagita mo ng buwas. Sunod sa BFP Bacolod City, ginkilala ang nagsunog kay alias Marshall nga posible nagsulod sa balay bangod sa kwarto naghalin ang kalayo. Ang motive and intention and also the methods ng iya nga pagsunog, sir. Bisa mo ng investigation, sir, we found out that the fire started dito sa mismo nga bed na may phone. Nakapakigangot na ang BFP sa pamilya nga tag-iyas ang balay. For the family, sir, wala pa kami response if they are, sir, mga fans na kaso or interested sila nga to pursue sa sining incident, sir. Bango sa insidente, nakabatsyag sa kakulba ang pinakamang residente. Nagalao man sila nga madakpan na si alias Marshall. Ano tanin, dapat nang halungan na lang wala ang mga kalayo, wala kay kabudlay man. Jutaya lang kami da kagapon, madalahig mo. Ginpadulungan sa GMA Regional TV ang lolo kagang manghod sa suspect sa Ilapuluyan sa Handumanan. Apang nagpaiway sila nga maghatag sang pahayag. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapuso Senado, ginaprubahan ang hagna nga nagapalawi sa termino sa barangay kag SK officials sa 4 ka tuig. Mga residente kag barangay officials may magkatuway nga reaksyon sa hagna. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hubalin sa 3 ka tuig, mangin 4 na katuig ang isa ka termino sa mga opisyales sang barangay kag Sangguniang Kabataan. Inikon basehan ang ginaprubahan nga Senate Bill 2816 sang damlaglang. 3 ka termino sa gihapon ang limit sang tagsa ka opisyal suno sa hagna. Tinutuyo sini ang stability kag continuity sa lokal nga panggobyerno. Ang ini nga pagpalawig sang termino ang wala ginapaboran ni Reynaldo sang barangay Mulye Lunes sa city proper. Inibangod sila ang mangin kaluluoy sa mga pigaw nga lideres sang barangay. Okay na ng 3 years, balo ka, parang iban makaktipit man, o sa mismo sa senior citizen. Hindi na ang kwarta ka senior. Ano activity? Bisan ang punong barangay sang barangay Simon Ledesma Haro, hindi man pabor sa hagna. Kung ang eleksyon pagambalan nga mag-extend, ang aton nga pamuluyo, nagakinanglan man sang pagbago. Si Lola Ninita naman, wala sang problema nga nakita sa hagna. Pabor kung mayo man, pero kung malayo, siyempre hindi. Iriman ang paglantaw sang barangay Kagawad sang San Pedro Molo, bungod kulang ang 3 ka tuig sa pag-implementar sang ilang mga proyekto kag programa. Mas mayo kung malawig ang tinuig, kay madako ang inaobra mo sa barangay. Nabutang man sa hagna nga igasaylo ang eleksyon sang BSKE sa unang Lunes sang Oktubre 2027. Halin sa original sining nga schedule sa Disyembre 2025. Ang ini nga pag-isol kung mapatuman ang dako nga panghangkat sa bahin sang Comelec. Bangod madungan ang ilapaghiwat sang BSKE kag pagbaton sang Certificate of Candidacy para sa eleksyon sa 2028. Ang hagna ang pagadiskusyonan pa sa Bicameral Committee kaupod sa House of Representatives antes papirmahan kay President Ferdinand Marcos Jr. para manginlayi. Madungan sa bali sa mga resolution, sa mga petition, sa mga disqualification, deny due course, etc. Kung lantawon naton, mabudlay sa tanan, hindi lang sa Comelec, no? Dapat lantawon ininilak. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, inflation rate sa Iloilo City sa December 2024 naglabot sa 5.4% halin sa 3.5% sa November 2024. Iloilo City nagapangaduha sa may pinakamataas nga inflation rate sa pungsod. Si John Sala nakatutok live sa Mansaya, Lapuz. John? Jared, yara sa ikaduwa nga pwestong Iloilo City sa mga highly urbanized cities and provinces. Kagyara man sa ikaduwa nga pwesto ang Western Visayas sa mga rehiyon sa bugos nga pungsod nga may mataas nga inflation rate sa December 2024. Kag mabatsyagan ini sang tanan bangod sa pagsaka sang presyo sang mga mayor nga balaklon. Gusto na lang kung kaisa nga magpang hay-hay ang vendor nga si Manang Vernie. Inibangod hindi naging matakuran sa mga kasubong sini nga nagapangita lang sa pangpiyan-piyan ng tuman kataas nga presyo sa mga balaklon. Sa iya pwesto sa Dalan Isnard, mabakal sa una ang mga kalanunon kaangay isang tinapay, noodles kag iban pa. Subong man ang soft drinks kag tubig. Apang subong kuno. Sa una mabakal sila Pino. Kompleto, biskwit, tubig,
Na prosubong wain na biskwit na lang anay sir, itunlo nanay nila sa laway na lang nila. Si Manang Winona naman, kung magpamakal sa merkado todo ang kinot. Kung sang una bulto pa sila kung mamakal. Sa karon kung ano na lang kunong maiguan sa ila kwarta. Di wala kami may mo sir, kaya kung amula na amon nga budget, isa bakal na lang kami, kung wala kami bugas sa balay, bakal na lang kami isa ganta nga bugas. Ang mabili na sa amon, amula na mabakal na namon sang sudan. Ang sitwasyon na naman ng Vernie Caguino nang hindi pinasahi. Ini ang realidad sang madamo nga mga Ilonggo bangot sa padayon nga pagsaka sang inflation rate sa syudad sang Iloilo. Sang December 2024, yara sa 5.4 ang inflation rate sa Iloilo City. Mas mataas sa 3.5 sang November 2024. Negative 0.7 naman ang inflation rate sang syudad sang December 2023. For example, 100 pesos to worth ang inbakal mo sang una, timinig sila dugangan mo sang 5.4 pesos okay lang na kung 100s lang kano kung 1,000 sang imo nga balaklon so mas dako man ang imo nga idugang no so kung 1,000 pesos sang bakal mo 1,000 last year so mga 54 pesos ang idugang nimo no. Ang Iloilo City ang ikaduha sa may pinakamataas nga inflation rate sa pungsod sunod sa 5.7% sang Cagayan. Ang Western Visayas man ang ikaduha nga may 3.4% nga nagasunod sa 4.6 sa Cagayan Valley. Ang top 3 nga may pinakadakong kontribusyon sa pagsaka sa inflation rate sa syudad sang Iloilo amo ang mataas nga balaydan sa housing, tubig, kuryente, gatong kag iban pa nga fuel products. Ginasundan sang mga gamit sa sulod sang balay, subong man ang household maintenance. Kag ikatlo, ang pagsaka sa presyo man sa mga makahulubog nga ilimnon kag sigarilyo. Samtang nagataas ang presyo sa mga balaklon, kung fix lang yang imo nga kwarta, duwalan na impact either gamay mo nga mabakal o kung mas bulo barato nga item. Jert, bangod padayon ang pagsaka sa gihapon sang inflation sunod sa PSA Region 6 kinahanglan nga mas manginwais kita sa paggasto sa aton kwarta. Kinahanglan ng pag-budget kung nagapamakal kita kag pagkinot man sa paggamit sang appliances kag iban pagid nga necessity sa sulod sang aton balay agud masiguro nga kaigo ang aton kwarta sa aton pang-adlaw-adlaw. Jert? Madamo gen yung salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Mga kapuso, nagrancio artist, ginasaluduhan bawod sa iya pinasahi nga estilo. Sa baylo na andan nga canvas, mga balig ang ginagamit sini nga pinintahan sa mga icons of Negros. Ang iya mga obra, lantawunta sa pagtutok ni Adrian Prietos. Halin sa mga atis nga bugana sa probinsya, mga inugbula nga manok, kag mga ginakabig baganihan nga mga trabahador sa mga malapad nga kampo. Tanan ini mauti ang ginapinta sa nagrancio artist si Hill John Kiamco. Ang iya canvas, sa baylo papel o traditional materials, banig ang iya ginapintahan. Hubin pa lang, mahilig na sa art si Hill John. 5 years old ko nag-start ara ko sa gua. May nakita ko nga sticks or twigs. Gin-pick up ko na siya and then nag-sketch ko sa duta lang. Sadto, sa ordinaryo nga banig lang sini ginapormang iya tumalagsahon nga art pieces kag family portraits. Subong, nagaduso man ini sang mga produkto sa mga indigenous communities sa Himamaylan City kag Southern Negros Occidental nga nagagamit sa isa kasahi isang hilamon nga ginatawag nga tikob para sa ila woven products. Tico grass, bali ano siya gin-woven nila and then just like sa banigman, amo man na siya gin-gamit kong material for painting. Bangod sa iya banig art, naging samay finalist ini sa isa ka national art competition kag nangin kabahin sang shortlist sa isa ka prestiyoso nga Philippine Arts Awards sang 2022 nga ginapasakupan sa rinibo ka mga partisipante sa Pilipinas. Bangod sa iya banig art, madamo inisang suki nga mga dumuluong kag turista nga nagapadulong sa One Town, One Product Showroom sa probinsya. Kadaman sa maini, ginapapinta pa sa banig ang nawong sang ila mga loved ones. Hopefully, tourism to Negros is going to pick up. High hopes that this will become a tourist destination. Sa karon, ginatutukan ni Hill John ang iya mga programa sa komunidad. Nagapati ini nga hindi mahubsan ideya ang makaangay nga nagrancio artist nga ang abilidad hindi lang pang Pinas, kundi pang world class pa. Opo, Janil Casilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapusong Mother of All Philippine Festivals, fever is on sa Kalibo, Aklan.
Nabatyagan na ginang kultura, kagkasaysayan sa ati-atian sa ginhiwat nga sinaot sa kalye, kung sa din literal nga nagsinaot sa mayor nga mga dalanon sang banwa ang mga kalibonhon pati mga bisita. Siyempre, karon sa gabi na ang ginahulat-hulat nga bonding with Kapuso Stars sa Kapuso Fiesta. Kilitay kita karon 8 p.m. sa Pastrana Park kag Makisadya. Kaupod sa Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Allen Ansay kag Sean Vesagas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga Kapuso Hotel accommodations sa Iloilo City 80% na nga puno. Ila kaadlaw antes ang highlights hindi nagyang Festival 2025. Si Kim Salinas nakatuto. 2,400 bookings na ang rabaton sa mga hotel sa Iloilo City. Napulo kaadlaw antes ang highlights ng Dinagyang Festival 2025. 80% ini sa kabugusan nga hotel accommodation sa syudad. Sunod sa chairman sang Iloilo Alliance ang meetings, incentives, conferences and exhibitions sa Conmais. Wala pa diri ba isip ang booking sa Airbnb. Kalabanan sa mga bookings. There are still rooms available in some of the hotels. Some are within the route of the festivities and the areas of where the happenings are. Samtang, 46 na ka mga very important person o kon VIPs ang nagkumpirmar nga magatambong sa highlights sang Dinagyang Festival. Lakip diri ang pila ka mga senador kag diplomatic corps halin sa nagkalain-lain nga pungsod kaangay sang Guam kag Israel. Ginimbitar ban sang alkalde si President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Apang ginhawlat pa ang ila kumpirmasyon. Ang Freedom Grandstand ang gintigana sa mga VIP nga magatambong sa Dinagyang. We're looking forward to a lively Dinagyang. Preparar kita para sa ilaman. No? Usually may mga upod na sila. Sunod sa IFFI sa nagligad nga semana pa sold out ang tickets sa Dinagyang Tribes Competition. Samtang may mga tickets pa nga mahimo mabakal sa kasadyahan sa kabanwahanan. Talalo pang doon man nga amat-amat na ginaplastar ang stage sa pila ka judging areas kaangay sang Iloilo Freedom Grandstand. Before nga weekend, makaamat-amat man ang iban nga judging areas. Kaya usually, ginaulihin naton ang Capitol, ang Quezon Ledesma, kag Mabini Delgado. Kay busy streets na dap. Magasugod naman sa pagplastar sa mga food kiosks para sa Dinagyang Food Festival sa masunod nga semana. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Arang nagabuko ng sopreo. Relocation sa mga residente sa sulod ng 4-kilometer permanent danger zone sa Mount Canaon, wala pa naaprubahan sa Task Force Canaon. Yaring balita. Isa sa mga ginarekomendar nga long-term solution sa Negros Occidental Provincial Government agod hindi na mabutang sa ital-ital ang kabuhi sa mga nagapuyo malapit sa Mount Canaon amo ang permanent relocation sa mga yara sa sulod ng 4-kilometer permanent danger zone. 36 ka pamilya nga nag-iistar sa sulod ng 4-kilometer permanent danger zone ang ginalantaw nga i-relocate pananglitan maaprubahan. Ginahulat karon sa Lakasiliana LGU ang approval sa Office of the Civil Defense, FIVOX kag Negros Occidental LGU sa plano nga relokasyon. Suno kay Lakasiliana Mayor Romayla Nicor mangilimutan ang sanitary landfill sang banwa nga nahamtang sa boundaries sang Lakasiliana kag Moises Padilla ang target ni himuon nga relocation sa mga residente. Kung sa diin makapananom, kag makapanguma ang mga ini. Naganda sila sa uma-uma tapos lapit na siya sanitary landfill which is actually na-present ko naman na kay ko. Kaya amat-amato naton, it needs nagidya ng permanent nga solusyon. Samtang ginapaalerto sang FIVOX sa mga residente sa posible epekto sang pyroclastic density current o PDC sa tion nga liwat nga maglupok ang bulkan. Lakip diri ang Bagos City, La Carlota City, Moises Padilla kag Lakasiliana nga posible maapektuhan sa tion nga magluntad ang pyroclastic flow o ang pag-ilig sa mga mainit nga bato kag iban pa nga materyales nga posible ibugas ang bulkan. May mga materials nga mas mabugat ang mga materials nga ini mailig ni siya palaog at very high speed. Ini nga mga materyales mainit ni siya kaayo. Sa monitoring sa FIVOX, nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang kanlaon kagabi January 15 kagainas ang kaagahon. Nagapabili sa Alert Level 3 ang Mount Kanlaon. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedraso, One Western Visayas.
Ginpasaka na ang kasong nga murder batok sa 66 anyos nga retired Coast Guard personnel nga si Noel Amboy Alonggongan. Ang akusado ang nag-ako sa pagtiro patay sa kasilingan sini nga si Brian Gabuelo, 41 anyos nga mangayo kuntani sang sumsuman. Ginbawian sang kabuhi si Gabuelo kahapon Enero 15 sa ospital, tugas ang naagom nga igo sa agtang kag abaga, tugas sang kalibre 45 nga armas sang suspect. Ginalantaw pa sa karon kung makabigini nga paglapas sa COMELEC gun ban bangod nagsugod na ang gun ban subong nga election period kung sa diin dinadumilian ang paggamit ukon pagpalupok sa armas. Una na nga may hindi pagintindihan na yung suspect kag biktima bangod sa ginaligar matunog nga sound system sang biktima. Nagagwa sa resulta sa autopsy nga traumatic head injury ukon patal nga pila sa ulo kag bali sa lawas ang ginkamatay ni Queenie. Ang 5 ka tuig nga bata nga nasapwan sa sapa sa barangay Handumanan sa kinalikdan nga December 28 kapin isa ka semana matapos siya nadula sang December 21. Sunod sa kapulisan, posible nga nahulog ini sa sapa kag nakabugo ang ulo sini sa matigang nga bagay, rason nga nakaagom sang pilas kag mga bali sa lawas. Bungod sa resulta sa autopsy, ginalantaw sa kapulisan nga wala sang foul play sa kamatayon sang bata. Ginarespeto naman sa otoridad ang opinyon o kung pagpatis ng pamilya nga posible may nagpatay sa bata antis ini nasapwan sa sapa apang wala sang basihan o kung wala sang nagatindog nga testigo sunod sa kapulisan. Banwa sang kalinog nga nalakip sa mga areas of grave concern subong nga eleksyon, mas ginpasangkad pa ang seguridad. Si John Sala nakatuto. Mas ginpasangkad pa ang seguridad sa Banwa sang Kalinog matapos nga nalakip ang Banwa sa red area so kun areas with grave concern subong eleksyon. Sa ginapatigay na doon sa checkpoint ka daw sir, sa public checkpoint. Cooperative mga puluyo din sa ginapagawa sa mga parang red area sila yung Kalinog. Checkpoint yung public checkpoint yan. Ang mula na galing na-implement na natin din siya na labi na ito pagkuhan sa palos firearms. Apang pagklaro sa PRO6 hindi lang sa Banwa sang Kalinog kinahanglan ng mas hugot ka seguridad kag kinahanglan nga tanan nga unit commanders kag kapulisan ng mag-aligmat. Despite nga peaceful ang ila area of responsibility, they should intensify ang aton nga crime prevention effort both proactive and also ang aton nga mga law enforcement operations. Samtang nagdangat naman sa tatlong naglapas sa COMELEC gun ban sa Western Visayas, umpisangin patuman ini sang Domingo Enero 12. Lakip sa mga nadakpan sa Ryan Anthony Soliva sa Tabuk Subaharo nga nakuhaan sang 3 ka armas, lutang kag mga bala. Nakuha man sa subject sang drug bypass operation sa Banwa sang Pontevedra Capiz ang 5.56 caliber nga revolver kag mga bala. May nakumpis ka man nga improvised firearms sa isa ka persona sa syudad sang Bacolod. John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ululupod naton nga lantawon ang kaanyag sa mga kandidatas ng Linay sang Kawayan 2025. Sino bala ang pagkakoronahan? Hibalon ta ina sa January 21, 7 p.m. sa Coronation Night kung saan manging kabahin sa Bea Gomez kag John Rex. Get ready man nga makita ang mga kandidatas ng Miss Sinulog Kabangkalan 2025 nga magapasalida sang ila beauty, poise, kag glamour para makuha ang corona. Karon na 7 p.m. hiwato ng Coronation Night. Batayan ang performances na day Christopher Martin kag Lexi Gonzalez. Si Gazini Ganados naman ang magaserbi nga host. Kaupod ang atong GMA Regional TV correspondent na si Adrian Prietos. Gani, see you there mga kapuso. Hi everyone! Happy 49th Sinulog sa Kabangkalan Festival! Kita-kits tayo mamayang gabi sa Miss Sinulog Kabangkalan 2025 Coronation Night sa KCC Gym, Kabangkalan City. See you po mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 ka grass owl na rescue sa pila ka residente sa Anilaw, Iloilo. Sa tunga sang katubuhan, nagahapon ng mga grass owl nga inisang nakita sa isa ka residente. Dugang pa nga 2 ka owl ang nasapo sa pumuluyo sa lugar. Halos nagapangluya na ang mga ini. Gilayo naman nga gintugyan ang mga pispi sa Municipal Environment and Natural Resources Office sang Banwa para sa nagakaigo nga pagtatap.
Ang grass owl ang yara sa dalom sa kategorya nga least concern sa pungsod, apang isa ini sa mga species nga nagagamay ang populasyon bango sa amat-amat nga pagkalaguba sang ila ilistara. Mga kapuso, nakaabot na sa Cebu ang Barangay Granada Masker Dancers para makigbahid sa Sinulog Festival 2025. Magapasalida sang madinuagon kag energetic performance ng 60 dancers. Kaupod ang 100 ka propsmen sa Sinulog Parade kag magaserbi man nga isa ka guest performer sa January 19. Ginakabig naman sa LGU nga isa ka dako nga oportunidad ang pagpakigbahin sa isa ka grandest festivals sa pungsod. Because we also recognize nga ang Sinulog Festival is one of the biggest festivals in the country man. And mas mayaman ma-participate ang aton nga maskara dancers dito. They also gave us a premium. Kumbaga, they acknowledge the prestige man of Mascara Festival. Naghinay ang epekto sang shear line pero may tsansa gihapon nga mag-ulan sa iban nga bahin sang pungsod. Magluwas sa shear line, apektado man gihapon ang pila ka mga lugar sang Amihan kag Easterlies. Subong adlaw nakarekord ang pag-asa sang 15.2 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Ara naman sa 15.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kag 18 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes. Manubo gihapon ang temperatura sa Calayan, Cagayan nga naglabot sa 19.5 degrees Celsius kag 19.6 degrees Celsius sa Malay-Balay, Bukidnon. Sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa pila ka bahin sa Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Mga kapuso, yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network na sarang ma-applyan. Sa mga interesadong aplikante, pwede magpadala ng application letter sa careers.gmanetwork.com. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.